malawak na tulong sa ating mga kababayan. Kasi yung programa ko, everyday, Monday to Friday, limited ang pagtulong. Limited yung nabibigyan ng talagang pagserbisyo. And then, to be a public servant, not just a senator, kung sakaling papalarin ako, dapat ang pagtulong mo sa sambayanan lahat. Majority, hindi yung bilang lang, hindi yung limitado. Once na maupo ka bilang a senator, meron ka malaking budget, aalamin mo kung ano yung mga dapat matulungan ng lugar, yung mga pangangailangan natin mga kababayan na mahirap, yun. Hindi lang naman batas ang kailangan. Kasi marami ng batas na ginawa. Kasi alam mo, to be honest with you, inaaral ko lahat ito. Pag nag-iisa ako sa kwarto, mga lawyers kinakausap ko, ang aking partner na si Attorney J.P. Pageno, she's a lawyer, nagtatanong ako sa kanya ng mga legalities. Pero ang tanong ko, napakadaming batas na ginawa from since then. Ilang batas na ba yung nagawa para sa mahirap? Gusto kong alamin yung batas na mahirap, na-implement ba? Nagagawa ba? Natutugunan ba? Yun ang isa yon sa mga gusto kong malaman. At kung may magandang batas na mahirap, ipagpapatuloy lang natin yon. Bakit pa ako gagawa ng isang batas kung may maganda ng batas para sa mahirap? Dami lang ng dadami ang batas. Yun lang ang masasabi ko. Mwah. Follow-up lang po. Ano Sige. pong masasabi niyo sa mga kritiko na sinasabing wala kayong plataforma? Alam nyo, hindi man mayan. Alam nyo, tignan nyo, kayo ay mga manunulat, kayo po ay mga nagsasalita sa industriyo ng mga komentaryo, lahat naman ho ng tumatakbo ngayon, wala naman silang nagustuhan. Wala naman sinabihan na magaling to, gusto ka namin. Laging mayroong sinasabing hindi maganda, pero sa akin baliwala yun. Hindi ako naapektuhan doon kasi maganda naman ang aking intensyon at hangarin. So, para sa akin, yung bashing na yan, lahat na yan, hindi ko pinapansin yan. Bakit? Kasi maganda naman ang aking intensyon. Hindi ako para manloko ng kapwa Pilipino. Sabi nila, wala akong plataforma. Gagawin ko yung plataforma ko. Pag nandun ako, alam nyo bakit? Aalamin ko yung mga batas na ginawa na kung maganda na yun, bakit ko pa babaguhin? Isa pa yon. At isa pa, sabi nila, wala daw akong alam. Para malaman nyo, totoong wala akong alam. Wala akong alam sa pang-iisa sa kapwa. Wala akong alam sa pang-aabuso ng bawat Pilipino. At wala akong alam sa pagnanakaw sa gobyerno. Hindi ko alam, ang alam ko nang gawa ng kabutihan at makatulong sa ating mga kabayan. Very well said. Next. Kawil, Jonald Trayos ng Balikas News Network. Nabanggit mo na natanong mo din, ano ba ang batas na meron tayo tungkol sa mga mahihirap? Ano ba ang kailangan ng mga mahihirap? At ang isang nga na batas na ipinasa nila dati ay ang pagkakaroon ng 4Ps. Pero sa ngayon, sa halip na kumbaga ay mas paayusin pa, kung yung pagbibigay, makapili ng tama ng mga benepisyaryo, maging maayos ang pagpapatupad nito, sa ngayon, nabawasan pa ang pondo. Sa halip ay iginawa pa ng iba pang mga klase ng kung ano-anong mga ayuda na sabi nung iba ay hindi naman totoong nakakatulong para ang tao'y matuto at maging magsikhay sa kanilang sarili. Sa halip ay natututo lamang maging tamad. Anong masasabi mo rito? Hindi naman siguro. Ako sa totoo lang, all means na pwede mong pagtulong sa kapwa mo, malaking bagay yan. Ang talagang problema natin is poverty, kahirapan. Sa larangan ng pagtulong nila ng gobyerno ngayon, kahit pa paano may natutulungan. Alam mo, kahit gumawa ka naman ng mabuti, may masasabi pa rin sa'yo. I think yung ginagawa nila ngayon na pagtulong, kasi hindi ka tumulong. Di mas mabuti na may natutulungan ka. Ngayon, nasa sa kanila naman yan kung anong intention nila. Di ba? Kasi una, hindi pa naman ako nasa politika. So, hindi ko alam kung anong purpose na pagbibigay ng ayuda. During the time of COVID, di ba nagbibigay na tayo ng ayuda? Ngayon, wala ng COVID, may ayuda. Bakit? Siguro nakikita ng gobyerno, talagang mahirap pa rin ang buhay. Kasi talagang ang poverty, 94.7% mahirap ang mga Pilipino. So, para sa akin, marami naman pera ang gobyerno, kung makakagawa ng paraan, hindi natin sila binibigyan ng yung ini-spoil. Kasi hindi naman lagi yan eh. Ang alam ko, is it once a year lang ba yan? Sa program. Kasi ang iba-iba't programa po, tulad ng na-mention niyo, yung 4Ps, AIX, AKAP, lahat po yan ay pondo po ng DSWD. At sila po ang nag-i-implement niyan. So, tulad nga ng sanam ni Kuya Will, alam niyo po, pag nung umikot po kami, lalo na po kami, kasi papunta po kami ng ikatlong termino, napakahirap po ng buhay ng ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga probinsya. Ang isang tanod, BHW,
umaasa lang po sa honoraria. 1,000 kada buwan, hindi po kada linggo, kada buwan. Ano pong pwede niyong gamitin doon sa 1,000 na yun? So, hindi ko po sinasabi na ito po ang long-term or sustainable solution na dapat nating gawin. Kailangan, tama po kayo, no? Yung sinabi niyo po na itong ayuda, is it a good program? Definitely, it helps a lot of Filipinos, especially yung mga nangailangan. Pero, kailangan din po natin gumawa ng mas sustainable na mga programa, livelihood programs lalo na, trabaho. Yun po yung isa sa mga advocacies namin ni Kuya Will, na pag kami po ay pala rin na makapaglingkod, ay gusto po namin patibayin yung mga programa na makakatulong po sa mas nangangailangan po. Ay, dagdag ko lang. Alam niyo, to be honest with you, nakikita yung programa ko. Kanina, papunta ako galing kami na Lucena. Sa palengke, jacket lang ang binibigay ko, nag-aagawan, nag-iiyakan. Isipin niyo, jacket pa lang yan. Eh, lalo na, kung di mo sila bibigyan ng ayuda at tulong, paano ng buhay nila? Ibig sabihin, napakalaking bagay sa kanila, isang bagay na nakukuha nila eh. So nakakatawa na nakikita mo, napapasaya mo sila sa jacket lang. Kasi bawal magbigay ng cellphone, bawal magbigay ng pera. Kung pwede lang, gagawin ko eh. Kaya lang, di ba? Kaya may limitasyon tayo sa eleksyon. Pero sa puso ko, sana magawa ko to. Kung sakaling pagpapalain kami, babalik ako dito at kung ano pwede ko makausap ang mayor, congressman nila, vice mayor, ano ba ang kailangan pa dito sa Lucena. Even here in Lipa, alam ko itong Lipa, progressive na to eh. Di ba? Pero, progreso ba ang buhay na mahirap dito? Yung ganun bagay. So, alam mo, para sa akin, sa comment na maganda na lang gumagawa ang gobyerno kaysa na binubulsa nila yung ayuda ngayon na ibibigay sa mahirap. Tapos, asensya ka na, Kuya. Gusto ko lang idagdag yung sinabi ni Kuya po na walang plataforma si Kuya Will, ay hindi po totoo yan. Gusto ko lang po i-clarify na kami po ay palagi pong nag-uusap kung paano po kami makakatulong sa ating mga kababayan. Sa main advocacies namin, 3 po yan, 3K, kabuhayan or livelihood, kalusugan or medical, at syempre po yung karunungan or edukasyon. Bakit ito pong 3 to? Ito po ay base sa pag-ikot namin sa iba't ibang parte po ng Pilipinas. Doon po namin nakita ano po ang hinahanap ng ating mga kababayan. So, hindi po totoo na walang plataforma si Kuya Will. At kung ang pag-usapan po natin po ang yung sa pagdating po sa paggawa ng batas, kaya nga po kami nagsama. Tingin ko po sa aking experience bilang isang abogado na 7 taon na po akong nagpa-practice, ay tingin ko po malaki po ang aming pwedeng magawa ng mga batas. Dahil alam niyo naman po, ang batas hindi lang po one way yan sa Kongreso or one way sa Senado. Kailangan po may parallel na batas or bill na ipapasa kaming dalawa bago dumating po kay Presidente. So, yun po ang kaya po kami nagsama, para magtulungan po kami na yung malaki po namin pangarap na mas makatulong sa mas nakakarami. Yung tungkol sa sinasabi mo, wala akong plataforma. In fact, in-interview ako dyan eh. Dyan sa TV5 yan. May plataforma, in-splice lang nila. Ang ipinakita nila, yung sinabing wala akong plataforma. Kaya yan ang sinasabi ko. In-splice sila, na-clickbait sila, kasi yung time na yun yung nag-file ako ng COC. Pag upo ko, tinanong kagad, pwede ba 5 minutes pa lang upo? Oo, kasi COC ko lang eh. Yung plataforma, mamaya ko sasabihin sa inyo, yun ang ginawa in-splice yun. So, di ba? Ganun talaga eh. Meron talagang may ayaw sa'yo, meron may gusto sa'yo. Okay? Sige. Hindi naman ngayon lang narinig yung pagtakbo nyo. Kasi noon pang 2022, akala nila tatakbo ka na noon. At mas marami kang followers noon na parang nadismaya na hindi ka tumuloy. Ngayon, sa pag-ikot-ikot nyo at talaga tumatakbo ka na, ano yung nakikita mo na sa suporta ng masa o ng mga tao na naniniwala sa iyo sa palagay mo ang tsansa na makapasok sa Magic Land? I think ang kailangan is hope, pag-asa nila. Pag nakakakita sila ng taong tumutulong at talagang sincero, nagkakaroon sila ng pag-asa sa buhay. In fact, nung nag-ikot ako ng Cebu, Aklan, Iloilo, sa Davao, ang lahat ng hiningi sa akin ng mga bata, cellphone.
Pang-research, Kuya Willie, pang-school ko. So nakikita mo na kagad kung anong problema ng edukasyon. So ano yon? So dapat puntahan natin yung mga eskwelahan na walang wifi. I think yun ang importante. Kasi itong kinabukasan ng ating bansa, ng bayan, yung mga kinabukasan, yung mga batang ito. So nakikita mo, nadidinig mo. Ang importante, magkaroon sila ng hope. Magkaroon sila ng pag-asa. At ito nga yun ang bibigay natin sa kanila. Saka itong hope na to, hindi lang hope. Ibibigay natin na maging totoo yung kanilang mga inaasahan sa inyo. Sige, okay? May atagtag ka ba, Barat? Okay na? Hello po, Ella po from Balisong Channel. So bilang samot-sari ang naging reaction po sa social media ng tungkol nga sa plataforma, at nabanggit na rin po natin ang tungkol sa plataforma at nagsama kayong dalawa, Attorney Kuya Will. So now, nabanggit mo ang kabuhayan, karunungan at kalusugan. Maaari niyo po bang ihayag ang tatlong plataforma na tinutukoy ninyo na extension programs para po sa kaalaman ng ating mga kababayan at hindi sila magtanong, ano nga ba itong tatlong plataforma na ito? So this is your chance na sabihin po yun. Alam niyo po, yung plataforma, madami po kasing aspeto yan. Pero bibigyan po namin kayo ng mga examples. So una po, yung sa edukasyon. So edukasyon, bakit po karamihan ng ating mga estudyante tumitigil sa pag-aaral? Dahil kahit libre po ang tuition nila, meron po silang kakulangan na pangbayad ng kanilang allowance. Diba? Yung allowance nila na panggamit sa pangkain nila, pamasahe nila, at pambili po ng mga school supplies, libro. So yun po yung kailangan, yun po yung gusto natin patibayin. Diba? Gumawa ng mga programa sa pamamagitan po ng batas para po mas ma-expand po yung tulong. Kasi alam niyo po, bakit po ba ang Education or Department of Education ang pinakamalaking pondo? Nakasaad po yan sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. So, pero 80% po ng ating pondo na binibigay sa DepEd ay napupunta sa teachers pa lang po, salary pa lang po. Yung 20% po ay other things like paggawa ng ng eskwelahan or ng mga classrooms o kaya yung mga equipment na kailangan po natin sa ngayong panahon na ito. So, isa pa po na nakita po namin, lalo na po sa mga probinsya na kailangan po natin i-improve ay yung mga libreng Wi-Fi facilities, lalo na po sa mga far-flung areas, yung hindi po nakakakuha ng signal. Bakit po natin kailangan yan? Hindi lang po sa larangan ng edukasyon. Kausap namin si Secretary Herbosa ng DOH. Magkakaroon na po tayo ng mga teleconsultation. Nasa harap nyo na po, may doktor na kahit malayo yung inyong bahay, ay ito na po, meron nyo, pwede na kayo kumonsulta sa doktor sa pamamagitan po ng libreng wifi. So yun po yung sa edukasyon. Meron din po ako nabanggit kanina, tinanong sa akin, yung ating mga school to work programs. Kung saan iko-connecta po natin, ginagawa na po to ng mga private companies. Pero pag ginawa pa natin to as a government program, yung pag-connecta ng ating mga estudyante sa mga government agencies and private companies, nang sa gano'n, pagka-graduate po nila, may nag-aabang na po na trabaho. Yun po yung sa edukasyon. Pangalawa, yung ating kabuhayan. So sa kabuhayan, nandyan po, syempre, yung ating yung pag-improve ng ating mga, nandyan po ang TESDA. Ang TESDA po, kailangan din natin yan palakasin. Bakit po? Ito po yung mga nagbibigay ng mga vocational technical working skills na kailangan po ng ating mga kababayan na, kasi karamihan po, nag-aral po tayo ng, for example, HRM. Masyado po madaming supply. Diba? Demand and supply and demand, eh. Diba? Law of supply and demand. Kung mas madaming supply ng mga nag-graduate po ng for example, HRM, pero wala naman pong trabaho na mag-aantay, wala rin pong silbi yung pinag-aralan natin. So yun po yung gusto nating, yung sinasabi ko po kay Kuya kanina, yung ating livelihood, sustainable livelihood programs. Lalo na po sa ating mga magsasaka, yung mga pwede nilang pagkakitaan pag panahon ng gawat o yung panahon na walang anihan.
Diba? Yun yung sa kabuhayan. At syempre po, yung ating sa kalusugan. Na-mention ko nga kanina rin po, yung gusto po sana namin i-institutionalize itong mga medical mission na dinadala na po yung mismong ospital sa mga at the barangay level. Kompleto po yan from ECG, X-ray, urinalysis, ultrasound. Meron po doctor consultation, may blood chemistry, at libreng gamot. Yun po yung mga programa na naisip na pag-usapan namin na gusto namin pagtulungan ng maibaba natin yung mga social services. Kaya nga po siguro nasabi ni Kuya Will kanina, gusto niyang maging parte ng Committee on Social Welfare. Because yung sa kanya, tulong eh. Hindi yung gawa ng projects na hindi naman po nakakain ng tao. Diba? Hindi nagbibigay ng sustansya or ng kahit ano. Diba? Ang kailangan po natin, of course, I'm not saying dapat di tayo mag-build. Kailangan din po natin yan for our economy. Pero, magdagdag po tayo ng priority sa ating mga social services. Yun po yung aming pagtutulungan na ma-improve po sa ating bansa. Dagdag ko lang, alam niyo, basic needs ng Pilipino sa kahirapan ngayon. Talagang yung pambili ng gamot na mahirap. Sa programa ko, puro seniors eh. May 84 years old, may 90 years old. Anong bulong? Pambili lang ng gamot ni nanay, kuya. Pag binibigay ako ng jacket, para sa lola ko lang, para sumaya. The happiness, yan importante. Poverty, ang hirap ng problema natin. Para sa akin, dalawa. Well, i-quote niya ako. The corruption, ang bigat, and poverty. Kung walang corruption, maunlad ng buhay ng ating mga ano eh. Wala naman ako sinasabi may nagko-corrupt o ano. Kailangan maiwasan natin. Kaya tamang mga tao na dapat na mailagay dyan na magsisilbi sa bayan. Para sa akin kasi importante, health is wealth, kalusugan talaga importante. Paano ka magtatrabaho kung may sakit ang nanay, tatay at anak mo? Disorient ka na eh. Hindi ka makakapagtrabaho na mayos. Ngayon, dapat pag may trabaho ka, ayusin mo ang trabaho mo, mahalin mo ang trabaho mo dahil yan ang magbibigay ng magandang buhay sa pamilya mo at edukasyon ng anak mo. And for me, dapat yung edukasyon nagsisimula sa tahanan. Kailangan natuturuan. In fact, alam naman natin, yung mga sinasabi natin na hindi nakapag-aral ng mga magulang, hindi ba sagutin, buti may social media na. Kung may wifi, doon natuturuan yung mga bata. Sa tamang wasto, sa tamang pagtuturo. Saka siguro importante, dapat turuan talaga yung mga magulang, naturuan yung mga anak nila na magandang asal. Para hindi napapariwara ang mga bata. Ito, ang pinag-uusapan, basic needs ng Pilipino. Ang dami ng batas na ginawa. Nabago ba ang buhay na mahirap? Ang dami nang nangyari na nangako, may nabago ba? Hopefully, at sana sa aming makakayanan na pagtulong, hindi kami mag-isip, wala na kami hinahangad sa buhay namin. Sobra-sobra pa ang pinagkaloob ng Diyos sa amin. Sobra pa sa pangarap namin at panaginip. Ito naman yung panahon para kami gawin tuloy ng Panginoon sa ating mga kababayan na nangangailangan. The happiness ng aming puso, galing sa puso at puso, yung ngiti ng ating mga kababayan na nakahirap sa buhay. Yun lang, as simpleng gano'n lang. Hindi ako politiko at I will not be called as a politician. Why? I want to be a public servant. Public service yung gusto ko, not a politician. Kasi hindi maganda ang image ng politician. Lagi, magnanakaw lang yan. So dapat tanggalin na yung ganong image. Kami, magsisilbi kami sa ating mga kababayan. Yun lang at marami na kami sinasabi, nangangawit na rin kami. Saka ba kami tanong pa kayo, di tuloy-tuloy nyo na. Lahat ng gusto nyo tanong, sasagutin namin ng tama. Sige lang, okay lang. Jamie Lee De Castro po from Brigada News Yes. FM. Kuya Will, ang pagiging isang senador, bahagi nito ang pagsasagawa ng batas. Kahit marami pa pong batas, pero senador po kayo, kinakailangan nyo pa rin gumawa ng isang batas. Bilang isang senador at kilala kayo sa pangalang Kuya Will, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, may angat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas, dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Tama, ang ganda ng tanong mo ha. Nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mo ang batas na gagawin ko? Ibabalik ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi. Ikaw ba? Kasi, isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo ang dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin?
sa akin ang tanong. Hindi kasi nga, gusto kong Siyempre po, gusto kong makinig sa inyo. Okay, yan. Gusto kong makinig sa ano para tama ito ha. Tama itong tinatanong niya sa akin para pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong nung ako'y di ba? Nagkakampanya. Sige, ikaw. Yan. Actually po, nabanggit niyo po yung sa edukasyon. Napakalaga ng edukasyon at napakaraming gustong mag-aral. Pero anong problema? Yung mga nasa laylayan, pupunta sila sa ang school, private, hindi kaya, may tuition fee. Pupunta sila sa public, hindi kaya. Bakit? Kasi kailangan may grades evaluation doon bago makapasok ang tagal. Ano kulang? School. Bakit konti yung school sa Pilipinas? Eh, ang kabataan na pag-asa ng bayan, pero konti lang yung school natin, paano matututo? Konti yung funds natin for public education. We have the private, pero can't afford ng mga nasa laylayan. Paano sila? Para Second, sige. kalusugan. Kalusugan. Alam niyo bang marami namamatay sa ospital? Bakit? Huwag ka magalit sa akin. Ay, sorry. Kasi ngayon pa lang kami magsisilbi. Sabihin mo sa mga dating senador. okay lang. Actually, this is based from experience. Okay. Nakita po natin na... Nagtanong binalik, no? Sorry, Kuya Will. Hindi ko jacket yan. Okay lang. Sige. So, Kuya Will, yun po. Hospital. Marami tayong hospital. Of course, that's private. May bayad. Can afford sa mayayaman. Paano ang mga mahihirap? May mga nandoon nakatira sa isla. Namamatay na lang po doon. Tunay na buhay po ito. Namamatay na lang sa isla. Bakit? Hindi alam kung ano naging sakit. Namatay na lang yan. Ano kinamatay niyan? Eh, hindi nga namin alam. Bakit? Kasi hindi po nila alam kung anong sakit. Hindi nakakapagpa-check up. Hindi sila nadadatnan ng mga medical missions. Hindi na pupuntahan. Bakit? Nasa laylayan. Nasa bukid. Sino ang madalas sa pupuntahan? Nasa syudad. Nandoon sa kung saan mas nakikita, mas may image ang mga politiko. Tama po ba? Bakit hindi ka tumakbo? Hindi ha, maganda yung sinasabi mo sa amin. Namumulat kami. Ano mo, tanong naman ang lahat yan eh. Alam ko din yan, even yung mag-aaral, yung mga volunteers sa teacher, tumatawid ng ilog para makapagpaturo sa ano. Tama ka. Ngayon, maganda yung sinasabi mo yan, lalagay ko sa isip ko yan. Dahil ipupuso ko yan. Hindi, totoo. Katulad, anong pangalan mo, if you don't mind? Ella po, Ella. Ella, Rivero po. Rivero. gagawa ko ng bill na Ella sa Senado dahil ito isang suggestion. Which is totoo, ito ang nangyayari sa ating bansa. Totoo sinasabi mo, kulang na eskwelahan. Ngayon, siguro, yung tanong mong yan, dapat itanong yan sa mga namumuno dati. First, ngayon pa lang ako upo. It's a good thing na sinabi mo sa akin yan. I-discuss ko at hahanapin ko yan. Meron ba tayong ganito? Kasi may nagtanong sa akin, si Ella, sa akin galit na galit. Na hindi pa ako nakaupo, sinisigawan na po ako sa interview. Hindi. Pero maganda yung tanong mo. So, iisipan namin ng paraan yan. Eskwelahan, sa mga tama ka. Yung gamot, yung hospitalization, tama ka. Volunteers ang kailangan natin yan. Alam mo kasi mahirap ang pupuntahan mo sa bawat isla. Una, sasabihin ko sa'yo, nag-iikot din ako dati. Ayaw na lang pumunta ng hospital. Hindi mo rin pwedeng pilitin. Minsan binubuhat ng patay na. Totoo, bakit binuhat? Ayaw magpa-hospital. Kasi daw, gusto na nila, mamatay na lang siya dito. May mga ganong ugali ang mga Pilipino. Ngayon, ang pinakamaganda, magbo-volunteer tayo, sana makapagpatayo tayo ng maliit na clinic doon, at every weekend, tatanong tayo na kasi alam mo, alam ko, ang gobyerno nagpapaaral ng mga doktor. And then may commitment sila na 4 na taon magtrabaho muna dito. So I think aaralin ko yan. Kung po pwede, dito muna sila, yung mga isla na sinasabi mo, yan ang pagsilbihan nyo muna mga kabayan. Popondohan natin yan. Kung nandyan ako, sabihin ko yan, magandang suggestion, Ella, walang bilo Seriously natutuwa ako sa tanong mo yan. Sa kasi tita kanina. Kung ano yung maganda pang batas na gagawin. Basta dapat batas para umunlad ang mga kababayan natin. Batas sa mahihirap. Kasi napakamarami ng batas na ginawa eh. Ang tanong ko, nagagawa ba yung batas na yan? Aalamin natin. Okay? Okay, huwag ka na magalit sa amin, ha? Pero ka bang gusto idagdag? Hindi, maganda yung passion ni Ate Ella doon. I felt it and we will take it into consideration. Patama po yung sinabi nyo, yung mga lugar na kailangan pa natin bigyan tuunan ng pansin. Lagyan na po natin, yung sinabi ni Kuya Will, medical clinic sa mga areas na yon, diba?
Kasi naalala ko po noon, nung ako po ay miyembro po ako ng JCs, nagtayo po kami ng medical clinic sa Davao del Norte, sa Talaingod, dahil po ang kanilang ospital ay 1 hour away from their municipality. So, ang ginawa po namin, nagtayo po kami ng medical clinic na tapos nagpahingi kami ng support sa LGU para po meron doong naka-station na nurse, at least, 'di ba? Kasi tama yung sinabi ni Ate Ella eh. Paano na lang kung buti na nga lang may mga BHWs tayo. At nadagdag ko lang sa BHW, isa po sa gusto ko pong isulong na batas ay ma-regularize natin yung ating mga BHW na umaasa lang sa honoraria. Regularize under our Department of Health. Para po hindi na sila, kasi kung nagpalit ng administrasyon, kung yung kapitan nag-iba, mawalan sila ng trabaho, co-terminus sila. So, kailangan po natin yung hindi maapektuhan yung pamumuhay nila. Ito po yung pag-regularize ng kanilang trabaho sa gobyerno. Yun lang po. Saka dapat yung magsisilbi dito, tapat talaga. Ang serbisyo talaga, hindi maganda, alam mo, nakakatawa itong mga press con. Alam ba, natututo din ako eh. Tapos yung mga tanong na magaganyan na minsan, hindi ako aware sa tanong mo yan. Pero nakita ko na yan. Tama, pwede maglagay ng clinic, pwede maglagay ng eskwela sa isla. Ngayon, pupundahan mo yung mga teachers na volunteers. Kasi yung mga volunteers, wala naman talagang binabayad yung gobyerno dyan. Eh. In fact, para malaman mo, sa pag-aalam ko, lahat ng public schools ay libre. Libre lahat. Ang wala lang sa kanila yung allowance. Kaya lang, ang hirap naman umasa lahat sa gobyerno. Hindi naman po pwedeng lahat na lang. Parang hindi na rin maganda yung ganon. Kumbaga, doon na lang kayo nakadepende sa gobyerno. Hindi na asenso ang buhay ng bawat Pilipino. And then, tatlo tinanong mo, kalusugan, edukasyon, ano pa isa? Trabaho. Yung trabaho, kung mas maraming tinatayo ang mga structures, mas maraming mga business, lahat ng ito, mas maraming nabibigyan ng trabaho. Na dapat, maraming mag-invest sa atin dito ng mga banyaga. So, dapat pagandahin natin, isa yan, ano isang problema yan? Peace and order. Kasi pag maganda dito, peaceful ang bansa mo, maraming mag-invest. Pero kung magulo, maraming matatakot. Yan ang mga dapat ayusin. Sa ako, I will be honest. Kung ako'y nandyan, makikipag-usap ako sa presidente. Ng one-on-one, kung bibigyan niya, mahal na Pangulo, ano ba ang pwede natin gawin sa ating bansa? Baka makatulong kami sa'yo. Di ba? Kasi during the campaign, ito yung nadidinig namin hinanaing. Kaya nga wala kaming ang aming strategy sa campaign is, wala kaming malaking stage. Wala kaming mahal na ilaw. Alam bakit? Alam mo ba kung magkano ang gastos doon? 5 milyon yun. Bakit namin uupusin ang pera namin doon? Pakinggan natin yung hinanaing natin yung mga kababayan. Yung ganito, magmamoto yung bababa kong palengke. Saan man lugar. Yung mga bahay ng mga shanties, ng mga mahirap. Diba? Ito gagawin namin to na hindi na para manalo kami. Gagawin namin to na taos sa puso namin. Yun lang. Meron ka ba bang katanungan? Okay na? Ano ka na? Nahimasmasan ka na? Okay na? Thank you, Ella. Next. Okay po, nasabi na rin po namin, naitanong na rin po namin lahat. Marinig namin sa inyo. From Balisong Channel po, James Trieta po. Tama po yung mga katanungan, at ito po suggestion lang po. Talaga yung mga nakakausap po namin, mga barangay captain, ang kailangan nila, gusto nung tumulong at maglingkod to sa kanilang mamamayan. Kaso kulang nga po yung pagdating po sa health, yung dinadala nila sa ospital ng mga pasyente, inaabot na ng mamatay kasi malayo pa rin yung ospital. Ang kailangan talaga po nila magkameron ng isang maliit na ospital. Kumpletong doktor, may nurse, may gamot, 24 hours. Yun lang po sana po yung magawa natin sa mga barangay. Kasi sa barangay po nag-uumpisa lahat eh. Nandun po lahat. At lahat po ng mamamayan po, doon po maasa agad sa barangay bago po pumunta po sa bayan. Tama yan. Kaya po sana po, suggestion lang po, kung kayo po mapapalarin at kayo po makakapwesto po sa ating sa gobyerno, yung aming po suggestion, sana po unahin niyo po ang laylayan. Sa barangay po tayo mag-umpisa, sa barangay po tayo maglagay ng magandang hospital, na maliit na hospital na kayang gampanan po yung mga maliit na pong misang problema. Masakit lang tiyan, kala nila masakit lang tiyan, apos lang po ng mga pangpa-asete, yung pala may problema na pala ho sa loob. Doon pa lang po sa barangay, nahihingin lang gamot, tama na.
Hindi na po kailangan silang gumastos ng malaki, pumunta pa sa mga private hospital. Doon pa lang po sa barangay, sana po, mailagay po natin ang simpleng hospital. Maliit man, pero malaki magiging tulong sa barangay pa lang po tayo mag-umpisa. Maraming salamat po. Ang ganda ng inasabi mo ha, hindi lang yan. Magagawa tayo ng clinic, hospital, na kailangan nyo at eskwelahan. Yan ang pagtutuunan ko ng pansin. Kung ako'y papalarin, yan ang nasa isip ko kagad. Kaya nga napakaganda ng ginagawa namin na nakikinig kami sa inyo. Hindi kami pwede mag-desisyon dito ng kami lang. Magpapapogi kami, hindi. Pakikinggan namin kayo. But etong tama, which is totoo naman. Isla, walang klinika. Every weekend, pwedeng libreng dentista, doktor, so supportahan natin yan. Kung ako ay papalarin at sakaling bibigyan ako ng Senate President ng komite, DSWD, DOH o kaya PhilHealth. Gusto ko kalusuan, gusto ko humaba ang buhay ng bawat Pilipino. Pero maraming salamat sa suggestion mo. We will take note of that. Nasa isip namin yan at nakalista na yan. Tama to. Naalala mo ba sa Lipa? Ano pa mo? James po. Si James at si Ella. Wag mo kanyo. James and Ella. Bill. Okay. Alright, thank you. Okay. Yes, good afternoon po, Kuya Will. Hi. Alan Lovistra from Jerry Veritas. Also from GMA7. Okay. Yes, ang tanong ko lang po, kabilang sa mga criticism po nila yung sa mga artista po na tumatakbo sa politika, bale, yung time management po. Kung sakasakali po napapala rin kayo, paano niyo po mamamanage yung time bilang public servant, and at the same time po kung di ba bilang isang artista rin po. So yun. Hindi naman po pwedeng i-compare mga artista sa lahat eh. So, if you will commit yourself as a senator, as a public servant, may commitment ka 24/7. Kasi yun ang pinangako mo sa kanila eh, di ba? Ako kasi, 27 years na akong kahit pa paano nakakapagbigay ng saya, nakakatulong sa abot kaya sa akin, sarili ko. So, and that's a commitment, you know? Kasi, ang hirap sa ating mga kababayan, minsan nag-judge eh. Hindi naman lahat ng abogado masama, may magagaling at may mabubuti. Hindi naman lahat ng artista ay ganon. So, sa about individual, iba-ibang pagkatao. Kasulad yun sa mga kayo, sa mga nag-interview, hindi naman lahat eh, di ba? May kanya-kanya tayong ugali eh. Pero para sa akin, ang dapat na commitment to serve is 24/7. Pero dapat aalagaan mo din ang health mo. How can you serve kung ikaw na may karamdaman? So I think importante ikaw muna sa sarili mo, yung utak mo, physically, spiritually, handa ka to serve the country at yung mamamayan. Follow up lang po, di ba sabi nila parang kumbaga nag-a-apply na rin kayo ng trabaho ngayon bilang senador at yung taong bayan po yung HR. So kung yung taong bayan po yung kausap po ninyo, bakit kayo dapat i-hire bilang senador? Ano po yung magagawa ng isang Willie Revilla? Well, nasa sa kanila naman yan eh. Alam naman nila yung aking ginawa sa programa. Alam niyo naman yung aking, wala naman akong inabuso, wala naman akong, kumbaga, and I'm paying my taxes legally. Lahat ng binayaran kong tax, legal lahat yan. Hindi ako nandarambong, hindi ako nanloko. Doon sa ginawa ko for 27 years sa Daily Show, nakikinig nga ako. Pinakikiramdaman ko yung pangangailangan. So, siguro hindi naman magiging question na sa akin yan. Ang question na lang gagawin ko bang tama lahat ng pagpasok ko dyan? Yun ang dapat mong gawin. Hindi ka makangako, gawin mo yung obligasyon mo. Kung pala rin ako, 6 na taon. Yung 6 na taon na yun, ilang taon na ako, 64 na ako. Di magiging 70 years old ako. Di ba? Gagawa pa ba ako ng kasamaan? Ilang porsyento na lang ang buhay ko sa mundo? Sana yung naiiwan na porsyentong yun, puro kabutihan na at nakikita ko yung aking mga kabayan na gumaganda ang buhay. Yun lang naman. Yun lang ang para sa akin. Kaya, hindi ko pinipilit na iboto ko, humingi ako ng tulong sa ating mga kabayan para matulungan namin kayo. Kasi, kung hindi nyo kami iluluklok sa posisyon na yan, paano kami makakatulong sa inyo? Yun lang naman. Pahabol lang po na tanong. Pinag-uusapan po natin yung kahirapan. Ang ugat ng lahat nito, korupsyon. Gaano po kayo kahanda na labanan ng korap sa ating gobyerno? Diba, handang-handa kami dyan. Sasabihin natin, kailangan ba natin gawin to? Tingnan nyo itong buhay ng ating mga kababayan. Tingnan nyo itong mga pamilyang ito. Dapat kinukonsensya mo yung kumukorap. Ngayon, kung sakaling wala sang konsensya, gagawa ka ng paraan. Diba dapat, kaya kami batas eh. So ano dapat mong gawin? Kasuhan mo to, labanan mo to kahit na sino yan. Kung nakikita mo kawawa na yung mga kababayan natin. I think dapat may paninindigan ka, prinsipyo ka pag pumasok ka dito. Yun ako, kilala nyo naman ako sa industriya. Kilala nyo naman, nagagalit ako sa TV. Binabas nyo ako, bakit? Dinidisiplin ako eh. May mali. Di ba? Hindi ko pababayaan.
Alam niyo naman yung pinagdaanan ko sa programa, marami na rin nagbuwis ng buwis sa mga programa ko. So, dapat ingatan mo yan. So, ako, para sa akin, yung corruption, nasa sa tao yan. Kung wala kang konsensya, kung hindi ka na iaawa sa kababayan mo, darating naman ang panahon, ikaw naman na maging accountable dyan. Kaya hahabulin ka eh. Diba? Pero sa aming buhay, sa pinagdadaanan namin, wala na kaming gusto pa. Wala na kami hinahangad pa. Isa na lang hinahangad namin na makagawa ng kabutihan sa ating mga kababayan. Magandang hapon, Kuya Will. Si Ogie Fabio ng Spirit FM po sa Batangas. Sinabi niyo kanina, alam din naman natin na talagang napakarami na ng batas. Pag kayo po ay naupo, ano po yung nakikita niyong batas na lalagyan ninyo ng ngipin? Well, una sa lahat, ayoko yung mga massacre. Ayoko yung pag binirape ang bata. Talagang gusto ko magdusa yan. Yung magdudusa yung kung sino gumagawa niyan. Yung death penalty, kasi pag wala na, hindi na magsasakripisyo yan. Gusto ko lifetime imprisonment. Pagdusahan niya yung ginawa niya. At habang nabubuhay siya, yung pamilya yun, talagang pinagdadasal siya na pagdusahan niya. Ang isa sa bill niya, this is another, sa pagtulong, no? So sabi mo, ngipin, eto yun, ayoko na may nakakawawang pamilya. Mga batang nire-rape na walang kamuang-muang. Hindi ka ba naaawa? Ang sarap mabuhay. Dapat alagaan mo ang bawat buhay ng Pilipino. Pamilya mo. Saka ayoko yung binibenta yung mga nanay, yung mga anak nila. Alam niyo naman yan, sa news. Manood kayo ng news, sa lahat ng klase news. Pagbukas mo, ano bang pinapanood mo? Puro bad news. Riding in tandem, ni-rape, ninakawan, lahat. Wala ka pang napapanood na ang ganda ng ginawa, gumanda ang buhay nito. Wala naman eh. Lahat ng news. So, parang napakaganda na dapat may kamay na bakal ka rin. Para sa akin, lahat ng ito ay mabigat eh. So, dapat dito meron ka rin mga kasama senador na may paninindigan at makasama mo. Kasi hindi naman po pwedeng puro tulong lang eh. At gumawa ka din ng paraan para, di ba? May takot din yung mga kababayan na gumagawa ng kasamaan. Di ba? Saan ganda ng bigote nyo? Ganda, nakakakiliti yan. Meron pa pong gustong magtanong? Mukhang gutom na sila eh. Sige po, last Ay, ma'am. question po. Hello, mami. Magandang hapon po. Nabanggit po nyo kanina, ang edad nyo, 64 na pala kayo. Matanda ako kay sa inyo. Dahil ako 77 na po. Wow. Oh, Oo, 77 na po ako. Pero, nanay, 18 ka lang. Oo. Salamat po. Napaka ha? Opo. Strong ha? Ganda. Opo. At ang tanong ko lang kasi nga may kinalaman ho sa pagiging senior citizen. Napakarami po nagiging pangako. Dahil po sabi, programa ko every morning, ay may nagtatanong, kailan ba yung sila sabi nilang universal na bagay na yan, no? So, hindi ako makasagot dahil sabi nila, puro pangako, puro pangako. Galit na po sa mga senador na nangangako po niyan. Kayo po ba, ano po ngayon pong maaari pong ipangako? Hindi po pala pangako. Wala akong gagawin pangako. So, ano po ang inyo pong maaari pong... Ano ho ba ang complaint para dyan? Ano ba ang gusto nyo? Ang sabi po nila ay, yun daw pong, nung una po, ay ang sabi, ay yung 80 years old po ay makatanggap na rin po ng 10,000. Okay. Tapos ngayon, yun daw ay nung pahong Enero. Eh ngayon po ay, last year pa ho yun, ho? Tapos po ngayon ay another year na po, wala pa rin po nangyari, wala pong malinaw usapan. Katakot-takot na po ang mga pag-uusap sa bagay na yan, kaya ako hindi na makasagot. Dahil siyempre, nahiya na rin ako dahil sabi niya, tumanda ka na rin dyan sa radyo, wala ka pa rin masabi. Okay. Ganito po yan ay. Alam niyo yung problema yan, talagang mabigat yan. Kasi meron tayong kongreso at may senado tayo. I-discuss po na mabuti yan. Kasi dadaan ho talaga yan sa batas. So alam niyo, ang pinaka-importante sa akin, sa mga seniors, dapat yung lahat ng 60 years old, libre ng maintenance yan. Opo. Sa lahat ng barangay, libre na dapat po yan. Hindi ko na muna isipin yung 10,000 sa 80 years old. Dapat pangalagaan kagad kayo. Mas maganda, mas mahabang buhay nyo. Ang importante yung maalagaan ang inyong kalusugan, babigyan kayo ng libreng maintenance, gamot, at siyempre yung operasyon na libre. Ito, may dadagdag sa inyo yan. Mas maganda ho, may experience sa inyo yan. Ayun, sige po. Alam nyo, nanay, yung, kumbaga, yung sinasabi po yung mga tinanong po sa inyo, sa inyong programa, it's a matter of implementation na po yan. So, it's beyond the scope of Congress, pero pwede po nating tanungin kung bakit dun sa mga ahensya na concern, bakit hindi nila ini-implement ng tama
yung batas. Pero sa part po ng Kongreso, yung mga batas po, pag nag-80 kayo, 90, 100, yan po, pag batas na po, ano na po yan? Kumbaga, papasa na po yan sa executive branch. Malapit-lapit na po. Sila po ang makakaalam niyan. Hindi po implementation issue na po yan eh. Na nasa executive branch na po, whichever government agency concerned, yun dapat po mag-implement po niyan. Pero pwede po namin i-question bilang parte po ng Kongreso as part of our oversight committee kung bakit hindi nila ini-implement ng tama yung batas. Maraming salamat po. Pinagdag ko lang po ha, kasi may mga nakausap ako senior citizen. Bakit daw po, posible daw po kayang gawin na gawing batas, bagaman may batas na pwedeng amyendahan, na pagsapit ng senior, dapat meron ng biyayang matatanggap ang mga senior citizen, hindi na hintay yung mag-80, mag-90 at mag-100 years old, na pinag-aawayan lang naman ng mga anak yung natatanggap na biyaya. Ano po ulit yung tanong nyo? Kung pwedeng pag-aralan na pagsapit ng senior ng isang individual, meron ng natatanggap na ayuda, hindi na hintay yung mag-80, mag-90 at mag-100 na yung Tama po yun. Kasi hindi, karamihan din po ng ating kababayan, hindi na umahabot ng 80, 90 sa 100. So, dapat po nating tulungan. Pero again, ito pong mga issue na ganito po, kami ni Kuya Will, kung pwede na, kung kakayanin ng ating national budget, bakit di natin bigyan yung mga qualified senior citizens natin ng maintenance medicine? Tama po ba? Lahat naman po tayo gusto natin yan. Kaya lang po, syempre po, kailangan natin aralin kung meron po tayong enough or sufficient budget to fulfill that. Pero kami po, susuporta po kami dyan kung kami po ay tinatanong nyo po. Actually, maganda yung tanong nyo. Napag-isip-isip ko nga, no? Pero alam nyo, hindi lang naman yan ang problema senior citizen ng bansa natin. Marami ho tayong pinopondohan, nakikita niyo naman. I think ang pinaka-importante rito mga tamang tao ang iboto nyo. Yung may manasakit talaga sa mga Pilipino. Yung ba talagang gustong gumawa ng paraan na makatulong. 60 years old, kaya nga sabi ko, dapat libre na ang maintenance. Libre na ang gamot, libre na ang operasyon. Pero isipin nyo kung gaano karaming senior citizen, kung bibigyan ng gobyerno yan. Pero medyo mabigat ho yan. Mabigat na pondo yan. Isipin nyo, hindi ganun kalaki ang dami na nating utang. Baka lumalapan ng lumala ang utang natin kung gagawin natin yan. Siguro I think step by step gagawa ng paraan. Pero pinaka-importante dito, maintenance muna ang libre. Kasi mabigat ang gastos ng gamot at operasyon. Hindi ba? Katulad yan, kung bibigyan ng pondo yan ng 10,000 bawat citizen, hindi naman ibibili ng gamot. Saan dadalhin? Hindi ba? Hindi natin alam kung saan dadalhin So, mas maganda yung gamot na mismo ang binibigay para ma-maintain sila. Kasi mahirap kung lagi. Kaya nga gumagawa ang gobyerno ngayon ng may ayuda, kahit papano, natutulungan sila ngayon. Okay. Senior na ba kayo? Hindi ba pala? Natanong kayo ng tanong sa senior. Kayo pala. Ay, ako. Pinahirapan niyo pa kami. Nahilo ako sa sagot ko sa inyo. Chairman. Kaya naman pala. So, in behalf of the senior citizen. Huwag kayong mag-alala. Alam mo, I'll be honest, natutuwa ako sa press ko na to. Kasi, we're learning. Natututo kami sa inyong mga kailangan na tinatanong. So, once na nandun kami sa Senado, naalala mo, nasa lipa tayo. Aralin nga natin to. Di ba? Aralin nga natin to kasi baka talaga makagawa ng kabutihan to. So, di ba, alam mo, marunong akong tumanaw. Nakita mo sa show ko, pag may nakasama ako, naggumawa ng kabutihan, binabanggit ko. Maraming salamat kay tumulong siya, nakita ko. I really appreciate that. So, ang ganda ng tanong mo, Ella. Ang ganda ng tanong sa amin lahat. Ito, learning to, pag-aaral sa amin to. Kasi, makikinig kami sa inyo Huwag kayo makikinig sa amin. Bumulahin lang namin kayo. Makikinig kami sa inyo kasi yun ang gagawin namin. Kaya maraming salamat. Okay? Lumamig na yung ating kakainin. Kanina pang umaga yan. But anyway, ang importante, siguro, yung gusto mo sabihin sa ating mga kababayan, Tony? May sasabihin ba tayo? Message na lang po. So, muli po sa ating mga kababayan dito sa Batangas, sa Bayan ng Lipa, kami po ni Kuya Will ay humingi po ng inyong tulong. Nang sa ganun po, yung mga narinig po namin, na mga pangangailangan
na kinausap po namin na mga pangarap ng ating kababayan ay maisakatuparan natin at maganda, mas mapalawak pa po namin ang mga programa para po sa bawat Pilipino, hindi lang po sa Pilipinas, pati na rin po sa buong mundo. Huwag niyo lang po kakalimutan, sa likod ng balota, 132 GP galing sa Puso Party List. Ako po si Attorney JP Padiernos at siyempre si Kuya Will ay 5-5. Lipa-lipa. Lipa-lipa. But anyway, ako po si Willie Revillame, hindi mangangako, pero gagawa ng paraan para makagawa ng kabutihan sa inyong lahat. Simple lang ho ako. Importante, kalusugan nyo, makapagtrabaho, at mabigyan ng magandang edukasyon ng mga anak nyo. Kaya tayo nabubuhay sa mundo dahil because of the family, pamilya nyo. Buuin natin ang bawat pamilya, ng bawat Pilipino na magkaroon ng magandang buhay. Ako, 27 years, nakikinig ang tenga ko, damdamin ng puso ko, nakikiramdam. Ngayon, ang boses ko para sa masang Pilipino at may boses na kayo sa Senado. Simple lang ulit, hihingi kami ng tulong sa inyong lahat dito sa Batangas, mga Tigalipa, kasi hindi namin magagawa ito kung hindi ho kami makakaupo sa Senado at sa Kongreso. Nasa mga kamay nyo ho, lahat ng pangarap nyo. Kami naman ay uutusan nyo lamang. Kami magiging tunay lamang sa lahat ng mga hinanaing ng bawat Pilipino. Ako si Willie Revillame, walang pinapangako pero gagawa ng paraan para sa inyo. Maraming po salamat.